Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So ang topic po natin ngayon is deism. So kapag sinabi pong deism, it is the belief that a supreme being, often identified as God, created the universe but does not intervene in its affair. These reject divine revelations, miracles, and supernatural involvement in human history. This view contrasts with Christians' theism, which holds that God remains actively involved in the world. So, ayon po sa Colossians chapter 1 verse 17, He is before all things, and in Him all things hold together. So ayon po sa ating katuruan, God is actively involved in the world. So yung Diyos, hindi siya umalis, hindi niya tayo iniwan pagkatapos niya gawin ang mga creations. Hindi lang tayo iniwan sa moral law o kaya sa laws of nature. So dapat po hindi tayo maniwala sa ganun because God is actively involved in the world. Nung nilikha ng Diyos ang mundo ay napakaganda kahit pinasok ito ng kasamaan and kamatayan, pero sa kabila nun, hindi tayo iniwan ng Diyos. Sa halip ay nangako na isasaayos ang kanyang nilikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So next is God is our Father who sent for us His Son. So, ang Diyos ay ang ating Ama na nagmahal sa atin, na nagmalasakit sa atin at isinugo ang kanyang kaisa-isang anak, ng ating Panginoong Jesucristo. He is involved and not just involved. He is also involved in love. Meron tayong Ama, meron tayong Ama na nasa langit na nagmamahal sa atin. And meron tayong Diyos na pwede tawagin, humingi sa Kanya. Siya ang Ama na nasa langit, nasasagot sa ating panalangin. Because He is involved in love. At merong magsagot, magbibigay. Hindi po tayo papabayaan ng Diyos. Next is, God is working for good of those who love Him. So, kumikilos ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Merong Diyos na kumikilos sa atin ano man ang mangyari sa buhay natin. May mga pangit man tayo nakikita sa paligid natin, ay meron Diyos na kumikilos para sa atin. So, para naman po sa application, fear not, for God is actively working. So, God is with us always. Huwag tayong matakot. Wala tayong dapat ikatakot dahil ang Diyos ay kasama natin. So, next is, fight harder, for the battle is the Lord. Kung meron kang mang-battle sa buhay mo, fight harder. Kailangan natin maging matapang, productive, tibayan ang loob dahil ang Diyos ay kasama natin palagi. Hindi tayo iniwan ng Diyos na tayo lang makikipaglaban. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng laban natin. God never abandoned us. God is here with us. So last is focus on God, for He makes all things beautiful in time. So mag-focus lang po tayo sa lahat ng ginawa ng Diyos. Magagandang bagay na ginawa ng Diyos para sa atin, and pasalamatan natin siya dahil kung wala ang mga magagandang bagay na ito ay wala rin tayo. Maraming salamat po, and ayun lamang po.